Ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras en punto alas 7 ng umaga. Maynila, ito ang Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng Linggo, May 10, 2026. Ako po si Lef Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila, ito ang Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, Dangerous Heat Index itinaas sa 25 lugar ngayong araw. Maynila, ito ang Pilipinas. Presyo ng diesel at kerosene may inaasahang rollback pero gasolina baka daw tumaas. Maynila, ito ang Pilipinas. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kasadong isa lang sa plenary deliberations ng Kamara bukas. Maynila, ito ang Pilipinas. Bureau of Internal Revenue nagpaalala sa deadline ng income tax return. Maynila, ito ang Pilipinas. Bulkang Mayon nagtala ng halos 30 volcanic earthquakes. Maynila, ito ang Pilipinas. Pagputol ng kuryente, bawal daw humuna ayon sa Energy Regulatory Commission. Maynila, ito ang Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, nagbabala ang Pag-asa
naaabot sa dangerous heat index level sa 25 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa weather bulletin, ilan sa mga lugar na posibleng umabot sa 44 degrees Celsius heat index ay ang Lawag City, Dagupan City, Cuyo, Rojas City at Dumangas. Nasa 43 degrees Celsius naman ang posibleng damang init sa ilang lugar tulad ng Tuguegarao City, Iloilo City, Cavite City at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, inaasahang aabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar kabilang ang Ninoy Aquino International Airport, Clark International Airport at Butuan City. Ayon sa Pag-asa, itinuturing na mapanganib ang heat index mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Kapag matagal daw na na-expose sa ganitong init, maaaring magdulot ito ng heat cramps, heat exhaustion at iba pang sakit na may kaugnayan sa sobrang init. Kaya pinapayuhan ang publiko na umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit para makaiwas sa heat-related illnesses. Maynila! Ito ang Pilipinas! Nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng mag-rollback ng hanggang ₱9.50 ang diesel habang 13 pesos sa kada litro ng kerosene. Pero may inaasahan namang may hanggang 50 sentimong taas presyo sa kada litro ng gasolina. Batay ang pagtaya sa 5 araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado. Maynila! Ito ang Pilipinas! Nakatakdang isalang sa deliberasyon sa plenaryo ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bukas. Inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista kung patatalsikin ang vice-presidente. Kailangang makakuha ng 1/3 vote o 106 mula sa higit 300 miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso para ma-impeach si VP Sara at maiakyat ang articles of impeachment sa Senado. Hindi dadalo ang kampo ng pangalawang Pangulo sa plenary deliberations at sa halip ay magmomonitor lang daw ang kanyang defense team. Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa kaugnay na balita, itinanggi naman ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na may suhulang naganap para pagulungin ang impeachment proceedings. Sa isang forum, sinabi ni Luistro na walang kumausap, nag-offer o kahit nanakot sa kanyang 2 buwang pananatili sa nabanggit na komite. Gayun din, itinanggi ni Luistro ang hiwalay na akusasyon naman ni Senador Amy Marcos na may incentive package umano na alok sa mga kongresistang boboto para ma-impeach si VP Sara. Batay sa presidential sister, aabot sa 5 milyong pisong cash, 3 milyong pisong maintenance kada buwan at 150 million pesos na pondo sa proyekto ang alok umano sa mga mambabatas. Maynila! Ito ang Pilipinas! Hinimok ng Bureau of Internal Revenue ang mga taxpayer na magsumite ng kanilang annual income tax return sa itinakdang deadline para maiwasang magmulta. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, sa susunod na ngayong Biyernes, May 15, ang huling araw ng pagsusumite ng ITR. Giit ni Mendoza, bagaman marami pang hindi naghahain ng kanilang ITR, nalampasan na ng BIR ang 5 million ang kanilang internal goal para sa buwan ng Abril. Matatanda ang pinalawig ni Pangulong Bongbong Marcos ang deadline ng ITR filing hanggang Mayo mula sa dating April 15 para mapagaan ang pagbabayad ng buwis sa gitna ng nararanasang krisis. Maynila! Ito ang Pilipinas!
nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 27 volcanic earthquakes sa paligid ng Mayon Volcano isang linggo matapos ang pagdaloy ng pyroclastic density current o uson sa mga dalisdis nito. Ayon sa PHIVOLCS, kabilang sa mga naitalang pagyanig ang 3 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 4 na minuto. Bukod dito, nakapagtala rin ang ahensya ng 318 rockfall incidents at 2 uson signals sa nakalipas na 24 na oras mula noong Biyernes. Noong Biyernes, nagbuga rin ang Mayon ng halos 3,000 tonelada ng sulfur dioxide. Nananatili namang nasa alert level 3 ang bulkan na nangangahulugang may magmatic unrest o mataas na aktibidad sa loob ng bulkan. Maynila, ito ang Pilipinas! Pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission ang mga power disconnection sa buong bansa sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Sa abisong inilabas ng ERC, inatasan ang mga distribution utility na suspindihin muna ang pamumutol ng serbisyo ng kuryente sa mga residential at non-residential customers na bigong makapagbayad ng kanilang electricity bill para sa billing period mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Para mas maging magaan naman ang pagbabayad ng consumers, magpapatupad ang ERC ng staggered o utay-utay na payment scheme depende sa konsumo ng kuryente. Kaugnay nito, ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours pababa kada buwan ay papayagang ipagpaliban muna ang kanilang bayad habang umiiral ang 3 buwang suspensyon ng power disconnection at maaari nilang isettle ang kanilang outstanding balances sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan na may equal installments. Layo ng hakbang na ito na maprotektahan ang publiko at mga negosyo mula sa biglaang pagtaas ng singil sa kuryente sa gitna ng nararanasang krisis. Maynila, ito ang Pilipinas! Bahagyang bumagal ang bagyong Kaloy habang nasa karagatang sakop ng hilagang silangan ng Mindanao. Batay sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 924 km silangan ng northeastern Mindanao. Taglay dito ang pinakamalakas na hangin na 65 km per hour malapit sa sentro, pagbugsong aabot sa 80 km per hour at kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran na may kabagalan na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, inaasahang hihina ito bilang tropical depression na lamang ngayong araw at wala namang inaasahang epekto sa bansa. Maynila, ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya.
Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Oh, so good! Corneo, so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dummy! Corneo, so tanghon! Kumeya Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Oh, so good! Corneo, so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dummy! Corneo, so tanghon! Kumeya Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Pilipinas ang oras, alas 7:15 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sana'y di magmaliw ang pati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Ay, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Kumusta ho kayo mga ka-MIP? Pasensya na ho kayo kung medyo lutang pa ako ha. Medyo ano pang mga term doon? Sabaw. Antok, kaya wala pa ho akong maayos na tulog. Ayan, hindi naman nagrereklamo pero kasi gabi na tayo nakabalik mula sa Cebu. Ayan, nag-cover tayo ng 48th ASEAN Summit dyan sa Cebu. Kumusta ho ang inyong nagdaang linggo? Maraming mga balita tayong inabangan, mga ganap. Sa aking pagtulog na labi. Nag-review nga ako kanina kasi medyo dahil dun sa sobrang dami ng mga impormasyon sa ASEAN, parang nakalimutan ko na ano na nga bang nangyari. Maraming salamat ho sa mga nakatutok sa atin ngayong umaga.
Ayan. O, syempre, nagprograma pa rin tayo ngayon kasi ayoko namang mamiss kayong mga suki natin kapag araw ng linggo. Ano ho? Maya-maya, papasadahan ko yung inyong mga mensahe. Samahan nyo naman ang mensahe dun sa inyong mga nanay. Puro Happy Mother's Day lang eh. Paano ba kayo nagse-celebrate ng Mother's Day kapag ganitong panahon? Kapag may budget, pwedeng lumabas, ang buong pamilya. I-date si nanay. Pwede namang salo-salo sa bahay lang. Sino magluluto? Si nanay pa rin? Baka naman pwedeng si nanay ang ipagluto ng kanyang paboritong ulam, Kayo ba yung tipong may pa-chocolate? Parang kapag Valentine's, di ba? May pa-chocolate din, may pa-bouquet. Ano pa? Kayo ba yung maregalo? Hindi ko masyadong... Litlitan mo yan, Het. Ano yan sinasabi mo? Okay, ayan, balikan ko muna ang dinaluhan nating hindi naman ho ako parte. Siyempre mga ASEAN leaders, ayan, nag-usap-usap sila. Maraming usapin at nagkasundo. Siyempre, palagian sa pagpapalakas ng regional cooperation. Bibilhan na lang ng restaurant talaga yung bibilhin, hindi pagkain sa restaurant. Wow, ha? Para hindi na daw magluto. Restaurant na mismo yung bibilhin. Okay, ayan yung binabanggit ko. Regional cooperation sa maritime security, climate action, disaster response, digital innovation. Yan yung palagiang tinatalakay dito sa ASEAN Summit. Doon nga sa kanyang naging pag-uulat ni Pangulong Bongbong Marcos bilang chairman dahil ang Pilipinas ang host ng ASEAN Summit ngayong taon. Ayan, ang sabi niya kabilang sa mga napagkasundo ang deklarasyon, ang panukalang magtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Ito naman ho ay mga panukala pa lang. Pag-uusapan pa rin doon sa mga iba't ibang bansa na miyembro ng ASEAN kasi yung mga pinag-uusapan diyan ay niraratipikahan pa rin pala do sa kanya-kanyang bansa. Yung patungkol doon sa ASEAN Maritime Center sa Pilipinas, ang paliwanag ay para daw mas maging malalim ang maritime cooperation, matutukang mabuti ang multidimensional nature ng maritime issues, kabilang na ang navigation safety, maritime security at regional coordination. Siyempre, nagkasundo rin ang mga leader ng ASEAN sa Declaration on the Empowerment of Youth in Climate Action and Disaster Resilience. At siyempre, connectivity, kabilang ang artificial intelligence at digital tools para sa pagpapaunlad ng energy forecasting, food system monitoring at social protection delivery. Siyempre, nanawagan rin ang ASEAN leaders ng agarang kapayapaan, ayan, sa gitnang silangan dahil alam naman ho natin ang Southeast Asia ay isa lamang dun sa mga rehiyon na talagang apektado nung nangyayaring krisis dyan sa Middle East. Kaya nga dyan sumentro yung talakayan ng ating mga leader. Nagkaisa ang foreign ministers na ipanawagan ang paghupa ng giyera at pagbubukas ng Strait of Hormuz sa yung paghupa ng giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Sabi nga ni Presidente, walang katiyakan yung sitwasyon. Siyempre, hindi pa malinaw yung tungkol sa ceasefire. Kaya siyempre ang hangad nila ay matapos na rin yan. Sa usapin naman sa South China Sea, ayan, nanawagan ang ang ASEAN leaders ng self-restraint, pag-iwas sa mga hakbang na maaaring magpataas ng tensyon sa South China Sea.
Bahagi ng South China Sea ang exclusive economic zone ng Pilipinas, ang tinatawag nating West Philippine Sea. At nagkasundo ang ASEAN na sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa rehiyon, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Welcome din sa ASEAN leaders ang paggulong ng negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea na matagal nang nabalam at nakaladkad ng higit isang dekada. Ang paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Code of Conduct, hindi daw yayabong ang economic cooperation. Hindi magkakaroon ng Code of Conduct. Ang Code of Conduct ang magiging panuntunan ng ASEAN at China hinggil sa usaping may kinalaman sa South China Sea. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na nag-commit ang mga bansa sa Timog Silangang Asya na pag-usapan pa ang Code of Conduct ng mas madalas. Kaugnay niyan, may bagong barko pala ang Pilipinas, partikular ang Philippine Navy, ang tinawag nilang BRP Lacandula. Na inaasahang makatutulong ang barkong yan sa maritime security operations ng Pilipinas. Ay, ito yung isa pang usapin doon sa ASEAN. Ang long-term, pang matagalang trade framework ng Pilipinas at Vietnam sa food security, partikular sa usapin ng bigas. Yan yung pinag-uusapan nga namin to doon, mga reporter. Pilipinas at Vietnam, kasi umaangkat tayo ng bigas sa Vietnam, 'di ba? Parang sana, 'di ba? Sana tayo yung nag-export ng bigas eh. Kasi alam naman natin na agricultural country din tayo. Kahit hindi na lang sana tayo umaangkat yung self-sufficiency na lang natin na kaya nung ating supply na mismo dito, ng ating ani dito na isupply yung buong pangangailangan ng bansa buong taon sa bigas. Imagine niyo yung kabila naman ang mga nakikita nating sakahan, palayan. Yet umaangkat tayo ng bigas para sapat yung ating supply para mayroon tayong food security. Sana, 'di ba? Sana pagdating ng panahon kahit hindi na yung tayong mag-angkat o kahit hindi na tayong magpadala, kahit hindi na sila bumili sa atin, pero sana hindi na tayo bumibili sa ibang bansa. Maynila, ito ang Pilipinas! Ayan, sabi nung ilan sa ating mga ka-MIP na maagap nagpadala ng kanilang mensahe. Kasi kung hindi mag-i-import, sobrang mahal pa daw lalo. Redundant na yung yung words. Mas mahal pa yung presyo ng bigas. Buti na lang hindi ako bumibili ng bigas. Salamat sa tatay ko na sinusuplayan ako ng bigas, ng masarap na bigas ng Mindoro. Nang inggit pa no? Totoo yan, hindi lang saging ng Mindoro. Pati bigas ng Mindoro masarap. Okay, ayan, ilan pang mga usapin. Siyempre, yung sa impeachment complaint at ilan pang mga usapin na may kaugnayan sa kampo ng mga Duterte. Yung napabalitang mayroon na daw arrest warrant. Maya-maya, pag-usapan natin yan. Pilipinas ang oras, 7:26 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white coffee,
times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Kung gumagana, ipinakikinabangan ng tao. Eh bakit ka pa mag-iisip? Eh di mangungkya ka na lang. What's ironic about this? Itutuloy na lang. If your tax base is horizontal, you don't need to go vertical. Mag-demand kayo. You should demand. Mag-demand kayo. Better services, better leaders. And this is not an advocacy. We mean it. We practice it. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest. Pilipinas, ang oras alas 7:32 ng umaga.
Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ang pinakamaagang nagpaabot ng kanyang mensahe ngayong Mother's Day ay si Arman de la Cruz. Good morning, Happy Mother's Day sa iyo at pakibati ng Happy Mother's Day si Nanay Lucy Alob at Edeline ng 13 Martires, Cavite. Maraming salamat po. Babawas-bawasan natin ha. Siyempre bibigyan naman natin ng pagkakataon na sana lahat ayan, sa kanilang mga pagbati sa mga nanay. Si AA Rider Tech, good morning. Watching from Imus, Cavite, Happy Mother's Day. Shout out sa mga nanay sa aking minamahal na asawa na si Loreline Arcilia. Happy Mother's Day daw po sa inyo. Si Ateng Teresita Atienza, buti naman po at na-appreciate ninyo ang mga balita sa ASEAN. Actually, challenging mag-cover at magbalita ng tungkol sa ASEAN dahil may mga terminology na talagang kailangan mong ipaliwanag, 'di ba, na mas maiintindihan ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya kung minsan kung English pa rin yung term na ginamit namin, baka yun talaga yung mas angkop kasi baka pag translate namin sa Filipino, baka mamali pa kami. So kung ano na lang yung mismong ginamit nila. Yan. Maraming salamat, Ateng Teresita. Ito suki talaga to, kaya malamang ay na-monitor niya ang ating mga report. Wala na si nanay, 42 years old lang na wala si nanay. Pero inalagaan kaming 7 anak. Sabi ni Ateng Teresita. Okay, maya-maya ulit yung greetings ha. Ang binabanggit ko kanina bago tayo nag-commercial ay yung ICC arrest warrant daw laban kay Senator Bato de la Rosa na itinanggi ho yan ng International Criminal Court. Sa bagay, ang sabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ay wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya niyan noong lumabas nga yung ulat na yan. Pero sinabi niya rin naman na mag-uumpisa na silang maghanda. Actually, yung binabanggit bubuo ng task force na nasa 10,000 tauhan. Ayan, sakaling magkaroon nga ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. O yung tungkol din dito sa sa kaso naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinakaharap niya sa International Criminal Court, napaulat yung pagkalas ng kanyang abogado si Attorney Nicholas Kaufman bilang legal counsel. Kaso ng dating presidente, crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs. At sa inihaing ang request ni Kaufman sa ICC nitong may petsang May 8, binigyang diin ito na noon pa daw March 31 natapos ang kanyang kontrata bilang abogado ng dating Pangulo. Sinasabing personal na bumisita ang defense team ng dating Pangulo nitong nakaraang araw sa kanya at nagpahayag ito na kumuha ng bagong kinatawan. Bahagi daw yan ng plano na i-reorganize ang kanyang legal team bilang paghahanda sa nalalapit na paglilitis sa kanyang kaso. Tiniyak naman ni Kaufman na hindi maaantala ang takbo ng hustisya at mayroon ng napiling kapalit niya. Handang humawak sa